Ed, ha? Huwag na huwag mong hayaang makatakas ulit yung walang yang yun, ha? Sinusundan pa rin siya ng task force ngayon pero nanigurado na ako. Nagpadala ako ng tao sa bahay nila at hindi makakatakas yung Antonay sa kasalanan niya. Magbabayad siya, ate. Magbabayad siya. Sino ka? Sir, ano po nangyayari? Wala naman. Check lang namin. Pinapacheck ka sa amin, Sir Joel. Tinawag ko po siya para mag-ayos po ng wifi namin. Mahal? Di ba mga SIU agents to? Oo nga. Sina Agent Kuroha at Maseta yun. Mahal, paano ka makakalabas yan? Anong gagawin mo? Alam ko na. May kontak ka pa doon sa suki nating repairman. Tawagan mo siya, papuntin mo siya dito. Ipacheck mo sa kanyang wifi. Ha? Bakit hindi naman kailangan... Millie, basta ipacheck mo na lang ang wifi, okay? Ngayon, pagdating ng repairman, ibigay mo to sa kanya. At siguraduhin mo susuotin niya to. Tiyak na nakita ng mga SIU agents, susuot ko yan kanina. Kapag kinonfront nila ang repairman, batiin mo sila sa labas. At habang magkausap kayo, doon ako tataka sa likod. Pero mahal, siguraduhin mo na dito papasok ang repairman. Okay? Sige, kukontakin ko na. Okay. Kuya, salamat po Sige po, ma'am. Pasensya na. Sir, gusto niyo po ba pumasok sa loob para uminom ng tubig? Ay, hindi na. Ed, gusto ko na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kuya mo. Gusto ko rin na magkaroon na tayo ng closure. At gusto ko na rin na bumalik sa normal ang buhay namin ni Arya. Don! Huwag kang mag-alala, ha? Ako lang naman yung nandito. Wala akong kasamang iba. Wala pa rin ako tiwala sa'yo. Bakit ba ganyan ka? May usapan tayo na magtutulungan tayo sa paghahanap kay Brendan. Pero nagsarili ka. Paano mo naman nalaman yun? Nakita kayo ni Millie. Nung una, ayaw ko pa sana maniwala eh. Pero nung pinuntahan ka namin sa bahay ng nanay ni Brendan, tumakas na pala kayo. Naniwala ka naman sa asawa mong sumbongera. Alam mo, Anton, imbes na makatulong yung asawa mo, naninira pa siya ng diskarte. Kung nagsabi ka sa akin, edi sana ako magdududa. Paano? Wala na ngang time. Puro ka duda. Kung tutuusin, ikaw nga at ang asawa mo ang dapat hindi pagkatiwalaan eh. Paano kung nahuli kayo din ni Brendan? Di pati ako nadamay. Asawa ko si Millie. Ginawa lang niya yung tama. Asawa mo lang si Millie. Pero ako, partner mo sa paghahanap kay Brendan na may mas alam sa galawan at mas importante yun. Dahil kung pumalpak ang plano natin, hindi na natin mahahanap si Brendan, hindi na natin malilinis ang pangalan mo at mabubulok ka na sa kulungan. Naiintindihan mo ba yun, Anton? Ang salita mo lang yun. Dali sabihin, pero ang hirap pa rin mo. Okay, sige. Ito, papatunayan ko. Kaya kailangan mabilis ang kilos mo. Dahil pagkadating natin ng Maynila, settle ko lang si nanay. Tapos, tuloy ang plano natin pag-alis sa Pilipinas. Tuloy ang pagpunta natin sa St. Juarez. Gusto ko yan. Pero, paano nga pala yung pera? Eh, syempre, asigasuhin natin. Sabi mo sa akin, dadalhin mo ako kung saan tinago ng pera. Oo nga, pero isa-settle ko muna si nanay. Tapos pupuntahan natin. Buti na lang nakapag-sync ako at nakuha ko pa yung mga files sa luma kong phone na tinapon ni Brendan. Lahat ng mga usapan namin, ni-record ko. Lahat ng mga files sa computer ni Brendan, iisa-isahin ko yun. Kunin ko lahat ng mga kinalaman sa BS funds at yun ang gagamitin nating ebidensya para ipatunay na siya ang mastermind ng scam. At hindi lang yun.
dadalhin na ako ni Brendan kung saan niya tinago lahat ng nakamkam niya. At pag nangyari yon, tatawagan kita at kukunin natin lahat ng ninakaw niya. Kaya magtiwala ka sa akin, Anton. Kalimutan mo na yung asawa mong walang kwenta dahil ako ang mas kailangan mo. Huwag mo nang hayaan na sirain niya lahat ng plano natin. Sige na. Kailangan ko na umalis kasi sinabi ko kay Brendan na kikitain ko lang yung pinsan ko. Kailan tayo ulit magkikita? Basta, tatawagan ka pa. I miss you, Daddy. Sana di ka na lang nawala. Sana nandito ka pa kasama namin ni Mommy. Kasi Daddy, sobrang hirap na ako eh. Parati na lang po naglalasing si Mommy. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin pumatanggap na wala ka na. Kasi ito nga pala yung pera para kina Mama. Ikaw na bahala sa kanila, ha? Sige, Kaz. Ako nang bahala dito. Pero, seryoso ka ba talaga na tutulungan mo si Anton? Hindi ba delikado? I mean, siya yung wanted sa batas, hindi naman si Brendan. Bakit mo ba talaga ginagawa to? Dahil yun ang tama. Eh, totoo namang niloko lang talaga ni Brendan si Anton, eh. Hoy, Victoria. Basang-basa na kita. May gusto ka pa rin kay Anton, no? Alam ko naman na sa Qatar pa lang kayo, feeling mo siya na yung totga mo. Okay na sana, eh. Na-convince ko na siya na iwan yung asawa niya. Tapos, nung magkasama kami, nung kaming dalawa lang, na-feel ko na nagiging close na talaga kami. Kaya rin gusto ko makabawi sa'yo. Para na rin makuha yung pera na dapat sa akin. Kasi yun na lang talaga yung maasahan ko ngayong kinalo na yung buhay ko. Kaya kita tutulungan. We'll find him together. Kung di lang sana niya nakita yung Millie na yun, nakuha ko na siguro yun. Gumising ka nga. Asawa yun. Sa altar nagsumpaan, kasiping sa kama, magkasama hanggang kamatayan. In other words, wala kang habol dun. Eh for all you know, baka ginagamit ka lang ng mag-asawang yun. Papagamit ka naman. Hindi. Alam mo, nung nag-aabang kami dun kay Brendan, naramdaman ko rin talaga na may care siya sa akin. Oh, you're back! With merienda! Thank you! Okay na kami. Mapapabagsak na sana namin si Brendan. Makukuha namin yung pera. Tapos, magsasama na kami. Eh, akala ko ba ang usapan niyo babalik siya dun sa asawa? No. It was only a matter of time before I could convince him. Kung hindi lang sana nang gulo yung Millie na yun. Tapos, ngayon, pasumbong-sumbong pa siya sa asawa niya. Alam mo, nakakainis. Sinisira niya lahat ng plano namin. Ano? Insan? Delusional ka na. So, anong gagawin mo?